Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa panibagong umaga. Ngayon ay Lunes ng umaga dito sa Houston, Texas, June 23. Thank you, Jesus, for a new day, June 23 na. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon Jesus, sa iyong mga anak. Salamat po sa panibagong umaga na kami ay muling makapagsilbi sa inyo, makapagpupuri sa iyong kabutihan, Panginoon Jesus. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Father God. Thank you. Thank you so much. You are good at all times. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong pag-iingat sa bawat isa, sa iyong pag-iingat sa aming Panginoon Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. It's Monday morning. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus. Lunes na naman upang kami ay makapagsilbi sa inyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Nandito po kami upang ikaw ay aming samahan, upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming itaas. Walang ibang nararapat kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Let every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let every knee bow down. Oh, hallelujah. You are good at all times. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ for a new day. Yay! It's Monday morning here in Houston, Texas. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga at tayo ay muling nandito upang siya ay ating purihin, ating pasalamatan. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. Salamat sa Diyos at tayo ay nandito na naman upang siya ay ating sambahin at ating purihin. So ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Welcome, fresh from the bed. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga. So tayo ay magpuri. Ready na ba kayong magpuri? Magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko.
bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Thank you, Lord. Yes, Father God. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Yes, Father. Hallelujah. We praise your name. We glorify your name. For you are good at all times. Thank you, Jesus, that you are in control of everything. Salamat, Panginoong Jesus, at kami ay nandito na naman upang ikaw ay aming itaas, sambahin, aming ipakilala sa sanlibutan na ikaw lamang ang Diyos na buhay, ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat, at walang iba. Oh, hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan, Lord God Almighty. Salamat po sa iyong kabutihan. Andito kami upang ikaw, Panginoong Diyos, ay aming sambahin. Oh, hallelujah. Linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kawaan. Sinusuko namin sa inyo ang anumang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harap, Panginoon Jesus. Gawin mo kaming banal, karapat-dapat, pleasing in your eyes, O Almighty Father, in the name of Jesus. Salamat po, at dinideklara din namin ang kapatawaran sa mga taong nanlalait sa amin, sa mga taong naiinis sa amin, nagagalit sa amin dahil kami ay naging Kristiyano. Father God, have mercy on them, for they do not know what they're doing, Lord God. Katagpuin mo rin sila, Panginoon Diyos, nang sa ganun po ay hindi maging hadlang sa aming pagsisilbi itong mga taong ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We welcome the Holy Spirit in our midst. Ang sabi sa salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in your name, 2 or 3 gathered in the name of the Lord Jesus Christ is in our midst. So, tayo naniniwala na ang banal na Espiritu ay nandito sa atin sapagkat higit tayo sa dalawa. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now.
I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Sinasamba ka namin, Diyos Ama, Panginoong Kristo, Banal na Espiritu, sa Espiritu at sa katotohanan. Let it be kung ano man po ang iyong nais na ipahayag. Gabitin mo ang aking boses upang marinig namin ang mensahe na nais mong iparating, Panginoong Jesus. Hallelujah. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong krus, Panginoong Jesus, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa mga taong na naniniwala sa inyo. Oh, hallelujah. At dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Hallelujah. Bigyan mo kami ng mataas o maayos na internet connection upang mairaos po namin ng maayos ang iyong live sa araw na ito na matututo kami sa iyong mga salita, Panginoon Jesus. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord Jesus Christ. Welcome dito sa ating live at nasaan na ang inyong mga Biblia. So tayo ay blue tayo ngayong linggo. Salamat sa Diyos. So meron pa tayong mga damit, kaya ito ay ating susuotin. So tapos na tayo mga katimchisa sa 1 Timoteo. So, dito tayo sa 1 Timoteo, tapos na tayo sa chapter 6, na kung saan pinapaalalahanan tayo ng banal na Espiritu na kapag ibubuhos na ng ating Panginoong Jesucristo ang mga pagpapala sa kanyang ministry, ay huwag nating kalimutan na hindi ito para sa atin, kundi ito ay para sa body of Christ. Kaya kailangan na mga katim Jesus ay maging dalisay ang ating mga puso at ang ating motibo ay upang pagsilbihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, yung sabi diyan kanina, ang aking morning devotion ay do not weary in doing good, for in perfect time, no? In due time you will reap. So wag tayong tumigil, wag tayong sumuko, wag tayong mawala ng pag-asa na gumawa ng mabuti. Gawin natin ang mabuti kahit na walang nakakikilala sa atin, kahit walang nag-recognize sa atin, kahit na sabihin man nating
Walang nagpasalamat sa atin, kahit na walang nakakita. Ang Diyos nakakakita sa lahat ng ating mga ginagawa. At ito ay Kanyang, He will going to reward us. So, ang gantimpala natin ay nasa langit, mga katinjisas. Kaya, huwag tayong mapagod na gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kahit na walang nakakaalam, sapagkat ang Diyos ay nakakaalam ng lahat. Oh, hallelujah. So, welcome dito sa ating live. At nireview ko yung ating Bible study dahil gumawa nga ako ng mga questions para sa ating what's this? Ating Bible quiz, no? Sa Genesis 1 to 4. Ngayon, ang nadidistract talaga ako diyan sa inyong mga music, sa inyong microphone. No, nakaka-distract talaga 'yon. Paano pa mangyari? Hindi ba pwedeng kagaya na lang ng ginagawa kung dito ay simple na lang gawin ninyo? Para hindi distractive ang inyong mga microphone at ang inyong mga music ay mayroon pang mga ads. Naririnig yung mga ano doon sa microphone ninyo, ang mga sinasabi ng mga ano dito, yung mga audience. Paano ba yan? Paano ba gawin niyo? Gawin niyo na lang simple kung wala kayong music. Kung wala kayong music na pwede ninyong may accompaniment ba kung wala. Gawin niyo a cappella na lang, hindi naman yun mahalaga ang accompaniment eh. Ang mahalaga ay puso mo at yung pagkanta mo sa Diyos. No? Gawin niyo na lang. At kung maari na makita din yung view ng mga nandito, at hindi lang ikaw ang kumakanta, kasi tayo ba, kung mayroon tayong kasama, kasi Bible study yan, lahat kakanta dapat. Kung tatayo ka, lahat tatayo rin. So mayroong feedback yung mga microphone ninyo. Bakit dito sa akin pag nagre-replay ako, wala namang mga ganyan, simple lang naman. Ganun lang kasimple ang Diyos eh. Ganun lang kasimple ang pagpapahayag natin sa salita ng Diyos. Kasi, ang ingay eh. Very distractive ang Bible study natin. At sabi ko, Holy Spirit, lead us. Paano ba mangyari ito na magiging simple, holy, tahimik, na ang mapokus natin ay ang salita ng Diyos. No, hindi yung ingay, hindi yung sound system ninyo. Paano ba 'yun? Hindi ba pwedeng ganito lang kasimple? Hindi ba pwedeng ganito lang kasimple ang pagkanta natin, ang pagpuri natin sa Diyos? 'Yun lang naman ang hinahanap niya eh. Hindi naman kailangan ng mga sound system, ng mga microphone na kwek, gumaganon. Very destructive. Lord, tulungan mo po kami, Lord. Ang aming hangarin ay magkaroon ng online Bible study nang sa ganoon ay marinig ng sanlibutan na kami ay mga Kristiyano at tinatayuan namin ang aming pananampalataya sa iyo. Pero destructive eh. Hindi mo makuha yung flow ba ng Word of God, yung flow. Kasi maingay. Destructive siya, ang mikropono maingay, meron pang mga advertisements na kasama sa inyong sa inyong music. So, kailangan tayong magkaroon ng wisdom ba? Kayo mga Bible sharer, you ask the Holy Spirit to lead you. Make it simple. Hindi naman kailangan na ikaw ang mag-lead sa pagkanta. Kung nahihiya ka namang kumanta, may ibang kasamahan kayo dyan na mag-lead sa pagkanta, do it. Mag-assign ka, pwede ba sis, ikaw ang mag-ano sa pagkanta? Okay. Ikaw ang mag-ganyan? Okay. Kahit walang microphone, kung malakas ang boses ninyo, make it simple. Kagaya ng ginagawa natin dito, simple. Pag nire-recall mo ang Word of God, pag binabalikan mo ang salita ng Diyos, walang ingay. Walang ingay. Hindi kasi tayo nagdidisco dito eh. We are not, nagdidisco tayo. Hindi tayo nagdidisco. We are
We are studying the Word of God. Kaya nga, Bible study. So, ibig sabihin nun, holy yun siya. Holy. Ha? Holy. Holy ang ating ginagawa. Eh kung maingay, ang ganito ganyan, paano ba yun? Hindi ko nga alam eh. Paano ba yun, Lord? Tulungan mo kami, Lord Jesus. Na ma-minimize yung ingay. So, magtulungan kayo dyan. Magtulungan tayo. Kayo na nandyan. Magtulungan tayo. No? Nang sa ganoon ay hindi destructive yung ating Bible study. Hindi destructive. Okay? So, ang maintindihan ba natin ang mensahe ng Holy Spirit ba? Maintindihan natin simply. Gawin nating simple. Gawin nating simple, okay? So dito tapos na tayo sa 1 Timothy. Dito na tayo sa 2 Timothy. Ganito lang kasimple, nakikipag-usap. So kung mayroon kang audience, so hindi kailangan na ikaw ang makikita. Pwede nga yung kasama ka at kasama din sila at nagbabasa ka ng Word of God. So kasi may audience ka eh. May kasama ka eh, hindi ka nag-iisa. Dito kasi sa akin, ako lang ang audience, ako lang ang nakikipag-usap sa inyo, kaya kaharap ko kayo. Pero kung mayroon tayong audience, mas maganda kung kasama sila. Kasama sila diyan sa so medyo malayo ka na, hindi kailangan malapit ka sa camera. Okay? So, anuhin natin yan, i-update natin yan, bigyan natin ng pansin. So, kung dito na tayo sa 2 Timoteo, chapter 1, verses 1 to 18. Okay? Chapter 1 to 18. 2 Timoteo chapter 1 to 18. Basahin natin. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Sinugo ako ng Diyos para ipahayag ang tungkol sa buhay na ipinangako niyang makamtan nating mga anak kay Kristo Jesus. Timoteo, minamahal kong anak. Sumainyo nawa ang biyaya, awa at kapayapaang galing sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pasasalamat sa Diyos at paalala kay Timoteo. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng may malinis na konsensya tulad ng ginawa ng mga ninuno ko. Nagpapasalamat ako sa Kanya sa tuwing inaalala kita sa panalangin araw at gabi. Kapag naaalala ko ang pag-iyak mo noong umalis ako, kaya nasasabik akong makita ka para maging lubos ang kagalakan ko. Hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng nasa iyong lula, Luisa, at ng iyong inang si Eunice. At natitiyak kong nasa iyo rin ngayon. Dahil dito, pinamamahalaan kita na lalo ka pang pinaalalahanan kita na lalo ka pang maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng kakayahang masigasig sa paggamit ng ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na tinanggap mo ng patungan kita ng kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Dito tayo sa 8. Kaya huwag kang mahihiyang magpatutuo tungkol sa ating Panginoon o tungkol sa akin na bilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, sa tulong ng Diyos, makibahagi ka sa mga paghihirap dahil sa magandang balita.
Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. Ngunit, nahayag lang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Tinanggalan niya ng kapangyarihan ang kamatayan at ipinahayag sa atin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Pinili ako ng Diyos na maging apostol at guro para ipahayag ang magandang balitang ito. Ito ang dahilan kaya ako dumaranas ng mga paghihirap. Ngunit hindi ko ito ikinahihiya dahil kilala ko kung sino ang sinasampalatayaan ko at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkakatiwala ko sa Kanya. Ituro mo ang tamang aral na natutunan mo sa akin ng may pananampalataya at pag-ibig dahil ito ang karapat-dapat gawin ng mga anak kay Kristo. Ayan, so dapat ituro natin ng may pananampalataya at pag-ibig, faith and love. Sa tulong ng banal na Espiritu na nasa atin, ingatan mo ang tamang aral na ipinagkakatiwala ko sa iyo. Alam mong tinatalikuran ako ng halos lahat ng mga kapatid sa probinsya ng Asia, pati na sina Figilos at Hermogenes. Kawaan sana ng Diyos si Onesiforos at ang pamilya niya dahil lagi niya akong tinutulungan at hindi niya ako ikinahiya kahit na ako'y isang bilanggo. Sa katunayan, nang dumating siya sa Roma, sinikap niya akong hanapin hanggang sa matagpuan niya ako. At alam na alam mo kung paano niya ako tinulungan noong nasa Efeso ako. Kawaan sana siya ng Panginoon sa araw ng paghuhukom. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga mensahe. Sa araw na ito, tulungan mo kami. Buksan mo aming mga isipan, aming mga puso. Gawin mong karapat-dapat. At na maintindihan namin ang nais mo parating at ito ay magpapatatag sa aming pananampalataya kay Panginoon Kristo. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus, pag-usapan natin ang 2 Timoteo. So, ito na naman ay mga liham ni Pablo para kay Timoteo. So, kapag mayroong mga kagaya namin, halimbawa na nandito kami sa ibang bansa at kayo ay nandiyan sa Pilipinas, hindi namin pwedeng magawa ang mga pagpapahayag ng mga salita ng Diyos, ang pakikipag-usap diyan sa mga kapatid, ang sabihin nating ang Bible study, kagaya ng ginagawa nating Bible study sa bawat Sabado ng umaga. No? Na kung saan kayo diyan ang ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo. Kagaya kay Timoteo. So si Pablo ay nagpapasalamat siya sa ating Panginoong Jesucristo sa buhay ni Timoteo, sapagkat kahit si Pablo ay nabilanggo, ay hindi natigil ang pagpapahayag ng magandang balita sa mga tao, no, sa mga tao, sapagkat nananatiling buhay ang salita ng Diyos dahil may mga ginagamit ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na mga taong dalisay ang kanilang mga puso, ng mga taong tapat, ng mga taong nananampalataya kay Panginoong Jesucristo, ng mga taong may pag-ibig kay Panginoong Jesucristo. So,
Ganon ang ginawa ni Pablo. Nagpapasalamat siya sa Diyos. Lord, salamat po sa buhay ni Timoteo na nandoon. Kami rin dito na nasa ibang bansa at nagtatrabaho. Nagpapasalamat kami sa Diyos sa mga buhay ninyo. Lord Jesus, salamat po sa buhay ni Tita Jane na tinayuan niya ang kanyang pananampalataya at hindi siya nahihiya. No? Hindi siya nahihiya na humarap sa kamera. Humarap sa kamera. Dahil pinaninindigan niya ang kanyang pananampalataya. Lord, salamat po sa buhay ni Sis Jeanette dahil hindi siya nahiya na tayuan ang kanyang pananampalataya. Lord, salamat po sa buhay ni Sis Doreen na hindi siya nahiya na tayuan ang kanyang pananampalataya. So, ganun ang gagawin natin, mga ka-Team Jesus. Pag tayo ay nagba-Bible study, ang ating hinaharap ay ang ating mga kasamahan. As a group man tayo, hindi tayo humaharap sa kamera. Ang kamera ay background lang natin yan. At kami, bilang mga tagapakinig ninyo, observers ninyo, nakikinig lang kami sa inyo. Nanonood, no? Nag-aaral din sa aming Biblia. Pero ang focus diyan, ikaw bilang host, ikaw ang Bible sharer, kaharap mo yung mga kasamahan mo. Wala akong audience wala akong mga kasamahan, kayo ang kasamahan ko, kaya kayo ang hinaharap ko. Pero kapag mag-Bible study ka actual, ang camera ninyo ay nasa lang yan, background lang yan, na nakikita kayo, anong pinag-uusapan nyo, ganito, ganyan. Ikaw naman, hindi kailangan tumayo dito sa front para kasi tumayo kayo dahil may mikropono, no? Pero kung malakas naman ang boses ninyo na naririnig naman diyan, go ahead, ang inyong camera ay ganoon lang na may side view ka lang, naano ka lang, hindi ka titingin kailangan sa camera, sapagkat kayo nga nag-uusap kayo nag-uusap dyan. Kayo nag-uusap dyan, as in, ang camera ninyo ay background lang yan, na nakikipag-usap nakaupo si ganitong ganyan, tumayo ka, anong masasabi mo tungkol dyan? Pero kaharap mo sila. Nagba-Bible study kayo So, bago nagpapaliwanag ka as the Holy Spirit leads you. Para normal na daloy ng pagbabible study ang ginagawa ninyo. Ang inyong kamera ay background lang yan. Hindi ka kailangang humarap sa kamera. Kasi ang kaharap mo ay mga kasamaan mo Background nyo lang yung inyong cellphone, yung inyong camera. Para yan sa mga nakikinig, para yan sa amin. No? Kayo na may kasama kayo so siya ang harapin nyo, sila ang harapin ninyo, hindi yung camera. Naintindihan ninyo yun? Nasa likod ang inyong mga audience. Bakit kayo nasa likod? Bible study naman ninyo yan, kayo naman kami, background lang naman kami na nakikinig sa inyo para matuto rin kami. Naintindihan natin yun? Yun ang revelation ng Holy Spirit. Okay? So, nagpapasalamat kami sa Diyos sa mga buhay ninyo. Yung tumatayo, malapit nang matapos, nasa ikatlo na tayo, nasa ika-4 na tayo, si Sis Lia ngayong darating na Saturday. Tapos, sino yon sa first week of July, si Sis Evelyn. Tapos, si Tito Brian. Kaming dalawa. So, ang aming audience, wala man kaming audience, kayo ang aming audience. Kasi, hindi naman kami pwedeng mag-invite ng mga kapitbahay namin dito, mga Hispanic man to, mga puti, na may mga itim. Hindi naman yan nakakaunawa ng Filipino. Filipino man ang ating lingwaheng ginagamit. Kaya kaming dalawa lang muna. Time will come na mayroon tayong ma-invite na mga Pilipino, ayun, makapag-invite tayo, the Lord willing. No? So yun mga ka-Team Jesus. Nagpapasalamat si Pablo
sa ating Panginoong Jesucristo sa buhay ni Timoteo, na kahit siya ay bata pa, ay tinayuan na niya ang kanyang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Si Timoteo daw ay umiyak nang umalis si Pablo, no? Hindi pwedeng si Pablo ay manatili sa isang lugar, sapagkat siya nga ay pinili ng banal na Espiritu, pinili ng ating Panginoong Jesucristo na maging apostoles at guro ng mga hintil. Kaya kailangan siya ang aalis at mayroong maiiwan na tinitrain na niya kung ano man yung natutunan ng mga mananampalatayang ito na pinili ng banal na Espiritu at nilihans ni Pablo, nilihans niya, na ibig sabihin, yung kapangyarihan, yung anointing ng banal na Espiritu na nasa kay Pablo ay kanyang, dinodoble niya ang kanyang pagkasyaba, no? Multiplying his anointing doon sa mga kapatid na tumanggap kay Panginoong Hesukristo. Ganon mga ka-Team Jesus. So ganoon din kami ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo sa inyong mga pananampalataya sapagkat tinatayuan ninyo. Ang sabi dito, anong sabi dito sa 7? 2 Timoteo chapter 1 verse 7. Anong sabi niya? Dito muna tayo sa 6 and 7. Dahil dito, pinapaalalahanan kita na lalo ka pang maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na tinanggap mo nang patungan kita ng kamay. So, nang papatungan kayo ng kamay, no? ng leader na yan na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo ay nandoon ang anointing ng banal na Espiritu. Kaya ang gagawin natin ay ipagdasal natin sila Sis Evelyn, sila Sis Leah, na ang anointing ng banal na Espiritu ay nasa sa kanila at ilihans natin sila. Siguro, ang gagawin natin yan, the Lord willing, ay i-assign na natin ahead of time kung sino na ang month of July para sa ganoon ay mapatungan natin sila, ma-ilihans natin sila. Maaring tayo ay, maaring group, magkaroon tayo ng group call sa Messenger at kasama si Tito Bryant at malihans natin ang mga ito, malihans natin itong mga Bible sharer natin para magkaroon ng anointing sa banal na Espiritu. Okay, so sabi dito sa 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng kaduwagan, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. So, kailangan tayong maging masigasig sa ating pagbabahagi sa salita ng Diyos sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan or fear. Na ayoko magbahagi sa salita ng Diyos, nahihiya naman ako, natatakot naman ako. Hindi tayo binigyan ng banal na espiritu, ng ganong uri ng espiritu, kaduwagan. Spirit of fear, ang ibig sabihin nun, kaduwagan. Kundi, ang ibinigay niya sa atin ay kapangyarihan, power, pag-ibig, love, at self-control. Pag-ibig, kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Sa makatuwid, iwaglit natin, i-rebuke natin yung spirit of fear, yung fear na yun na baka i-reject. Tingnan mo si Pablo, ni-reject siya ng ibang mga kapatid dahil siya ay nabilanggo. Nabilanggo siya dahil nagkasala siya, kundi nabilanggo siya dahil sa pagbabahagi niya sa salita ng Diyos. So huwag tayong makiya, huwag tayong maging duwag,
kaduwagan. Huwag tayong maging duwag sa pagbabahagi sa salita ng Diyos. Ang iisipin natin, ako ay may kapangyarihan mula sa banal na espiritu na ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi upang ako ay makilala, kundi upang makilala si Panginoong Hesukristo. Ako ay may pagmamahal kay Kristo, kaya hindi ako nahihiya, hindi ako natatakot na ibahagi ang salita ng Diyos. At mayroon akong pagpipigil sa sarili. So, ganun dapat ang gawin natin, mga ka-Team Jesus. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong maging duwag. Na ibahagi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hallelujah. So, ang sabi dito, huwag kang mahiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon o tungkol sa akin na bilanggo dahil sa Kanya. Meron pang isinabi dito. Dito tayo lundag tayo dito sa 13. Ituro mo ang tamang aral na natutunan mo sa akin ng may pananampalataya at pag-ibig, dahil ito ang karapat-dapat gawin ng mga anak kay Kristo. Sa tulong ng banal na espiritu na nasa atin, ingatan mo ang tamang aral na ipinagkakatiwala ko sa iyo. So, ituro natin. Anong sabi dyan? Ang tamang aral na natutunan ng may pananampalataya at pag-ibig. So, ituro natin ang tama. Kahit ano pa man ang sabihin ng iba, kahit wala mang makikinig, kahit talikuran pa man tayo ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, ng ating mga pamilya, nang dahil sa ating pagsasabi ng katotohanan, ay manatili tayong gawin kung anuman ang nararapat sa harap ng ating Panginoong Hesus. Na hindi tayo nahihiya, mga ka-Team Jesus, na hindi tayo naduduwag. Yung pagmamahal na yun, ang mag-uudyok sa atin na hindi tayo mahihiya, na hindi tayo maduduwag, na ibahagi ang ating testimony. Kasi yung testimony natin, doon kasi nila yan makikita ang pagbabagong ginawa ni Panginoong Hesukristo sa mga buhay natin. Hindi mo naman kasi pwedeng sabihin kaagad, hey, mayroon akong magandang balita. Hindi mo kaagad masasabi yan eh. Mayroon akong patutuo. Sa pamamagitan ng ating testimony, we are the living witnesses of the Lord Jesus Christ sa mga buhay natin. Kaya, ang ating testimony, ang ating patutuo, ay napakamahalaga yan. Makapangyarihan ang ating patutuo, yung ating testimony, ay makapangyarihan yan. Yun ang gagamitin natin sa pagbabahagi, no? Sa pagbabahagi ng kabutihang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Yun ang ating ikwento. Hindi nyo ba alam? Napakabuti ng Diyos talaga. Doon ako nag-uumpisa sa ganyan eh. Napakabuti ng Diyos talaga. Ganito ang nangyari. Nagdasal ako tungkol sa ganito, ganyan. Ilang taon, ganito, ganyan. O kaya ano pa mang sitwasyon ng buhay mo. Na nakikita ang kabutihan ng Diyos. Sinagot niya ang aking kahilingan. Sinagot niya ang aking prayer request. Kahit na maaring imposible, pero gumawa siya ng paraan. Ganon kabuti ang Diyos sa buhay ko. At nang dahil doon,
Tinanggap ko si Panginoong Jesucristo bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw ba? Meron ka bang mga hiniling sa ating Panginoong Hesus na sinagot niya? Naniniwala ka ba? Ganon mga ka-Team Jesus eh. Hindi tayo pwedeng dumiretso tayo. Oy, naniniwala ka ba kay Panginoong Jesucristo? Siyempre, naniniwala ako. Anong akala mo sa akin? Nagiging negative na yun. Pero kapag ang inuuna natin ay ang ating karanasan sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, yun ay makapangyarihan. Ikaw kasi ay buhay na patutuo na ang Diyos ay buhay, na siya ay nakikinig sa ating mga hinaing, sa ating mga iyak, sa ating mga dasal. Nakikinig ang Diyos. Nakikinig ang Diyos. Hindi siya bulag, hindi siya bingi, hindi siya pipi. Buhay ang ating Diyos. Kasambahin natin siya sa espiritu at sa katotohanan. Kung anong sinasabi sa salita ng Diyos, hindi sa mga santo de bolto, na gawa sa kahoy, gawa sa bato, gawa sa pilak, ginto, at iba pang mga gamit, lupa, na hinubog ng tao, na hindi nakakakita, na hindi nakapagsasalita, na hindi nakakarinig, na hindi nakakagalaw. Yan ang deception ng enemy sa mga Katoliko. Na doon sinasamba si Maria. Ang laki ng dibolto ni Maria. Doon kinakausap si Maria. Anong magagawa ni Maria dyan? Hindi nga yan nakakakita, hindi nga yan nakakarinig, hindi nga nakakapagsalita. Bakit mo kinakausap si Maria? Walang ibang daan tungo sa Diyos Ama, kundi si Panginoong Jesucristo lamang. Bakit mo kinakausap yung mga sa Lazarus, sa mga ganyan? Meron akong kapatid na ganyan eh, kinakausap niya. Kaya masakit ang dibdib ko, iniiyak ko sa Panginoon yung pamilya niya. Siya. Kasi pumupunta siya doon sa mga pista ni ganito, sa pista ni ganyan, magsisimba daw siya, mag-ano ng kandila. No? Lord, katagpuin mo po yung aking kapatid, Panginoon Jesus. Tayo ang mga may mata, tayo ang may mga bibig, tayo ang may mga tainga, tayo ang may mga kamay, tayo ang gumagalaw, tayo ang buhay. Kaya tayo ang patutuo, ang buhay na patutuo na mayroong Diyos na buhay kung siya ay ating sinasamba sa espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. So, hindi tayo binibigyan ng banal na espiritu, ng espiritu ng kaluwagan. Spirit of fear. Kundi binibigyan tayo ng kapangyarihan, ng pagmamahal at ng pagpipigil sa sarili upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng boldness na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin doon sa mga taong ito na nangangailangan ng tulong. Yun dapat ang gawin natin, mga katindisan. Tandaan nyo yan 2 Timothy chapter 1 verse 7. The Holy Spirit or the Spirit, ano sabi dyan? Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos
ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Tandaan natin yan kung tayo ay magbabahagi sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin yan. Pag ang demonyo ay magsasabi sa atin, hoy, di ka ba nahihiya dyan ng ganito, ganyan? O natatakot? In the name of Jesus, your spirit, bad spirit, go out. Umalis ka, go back to hell. Ang sabi sa salita ng Diyos sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibigay ng espiritu ng kaduwagan, kundi kapangyarihan. Ang banal na espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpigil sa sarili. Kaya hindi ako maduduwag at hindi ako matatakot. Ano man ang kanilang sasabihin kung magbahagi ako sa aking patotoo, sa kabutihan ng aking Panginoong Jesucristo sa buhay ko. Sapagkat ako ay binigyan na ng kapangyarihan na gawin ito. Hallelujah. Nang sa ganoon mga ka-Team Jesus, ay magkaroon tayo ng mga bunga. Magkabunga tayo mga ka-Team Jesus. Marami tayong i-invite dito sa ating Bible study. Magkabunga tayo, maraming makakatanggap sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga nandito na mga baguhan, Team Jesus leaders, servant leaders, alamin ninyo. Sharon, alamin mo kung taga saan sila at kung sila man ay, halimbawa, nasa Luzon sila, so si Sis Leah ang i-in-charge natin dyan. Kaya nga, ang Sharon, ng ating mga Team Jesus servant leaders, ay dapat mayroon yan silang budget ba para load nila Sharon, para itong mga kapatid na nandito sa atin ngayon na walang nag-invite, kusang pumapasok, unless may sila ang nag-i-invite, so i-in-charge natin sila. Kayong nag-i-invite, in-charge natin kayo dyan, no? At i-follow up i-follow up natin sila. Anong situation nyo, sis? May pre-request ka ba, sis? So, magbi-minister kayo sa kanila, mga servant leaders. I-minister ninyo sila. So, si Sharon ang kukuha ng information. Sis, taga saan ka, sis? Taga ako? Taga Mindanao ako, sis. Nandito kami sa kuan. Okay. So, malapit ka dyan, kina Doreen. So, sis Doreen, i-turn over ko sa'yo si ganito, sis. Kailangan mayroon silang load para sa ganoon ay ma-follow up nila ang mga nagjo-join sa atin dito. Hallelujah. No? At ano ang kanilang mga pre-request? Paano tayo makatulong sa kanila? Upang maintindihan nila na buhay ang ating Diyos na pinag-uusapan dito sa Bible study. Hindi tayo nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga debolto na ang mata ay bulag, ang bibig ay tikim, at ang tainga ay bingi. Ang ating Diyos na sinasamba ay buhay. Sinasamba natin siya sa espiritu at sa katotohanan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa pagtuturo mo sa amin ngayon. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Dahil hindi mo kami binigyan ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, ng pagmamahal, ng pagpipigil sa sarili. We are claiming it, Father, in the name of Jesus. Yung mga espiritu, yung kapangyarihan, yung espiritu ng pag-ibig, yung espiritu ng self-discipline, we are claiming it na nandito sa aming mga katawan, nandito sa aming mga espiritu, nang sa ganoon ay hindi kami maduduwag, hindi kami matatakot na ibahagi ka ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, ang iyong libreng kaligtasan sa John 3:16. Oh, hallelujah.
Oh, hallelujah, hallelujah. Patatagin mo ang iyong mga kaanakan, ang iyong mga kaanakan, Panginoong Jesucristo. Patatagin mo po ang Team Jesus, patatagin mo po ang bawat isang mananampalataya na magkaroon kami ng pag-ibig sa iyo. Pag-ibig na sa bawat pagtingin namin sa mga taong nangangailangan ng tulong mo espiritual, Lord. Nandoon po sa amin, Lord God, yung kaawaan mo, yung pagmamahal mo sa taong ito na ibahagi ka namin sa kanila, ipakilala ka namin sa kanila, Panginoong Hesus. Nang sa ganun ay hindi lamang kami ang nakakatanggap ng iyong kapayapaan at ng iyong biyaya, kundi maging sila rin sa pamamagitan ng aming mga buhay, sa pamamagitan ng aming mga testimonies. O hallelujah. Gabayan mo ang bawat isa. Itatak mo sa aming mga isipan at aming mga puso ang iyong mga salita, Panginoong Hesus. Upang sa ganun po ay magpatuloy kami na lakaran namin ang aming mga pananampalataya at kami po ay magkabunga. O hallelujah. Na marami kaming mga invites, marami kaming papajoinin sa Bible study, Lord, maging sa Bible study dyan, sa bawat lugar, Panginoon. O hallelujah. Yes, Lord. Lalago ang iyong ministry, Panginoong Diyos, para sa iyong kapurihan. O hallelujah. Maraming salamat, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Be with us, lead us, and guide us with your Holy Spirit. At kiniklaim namin ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw sa bawat isang pamilya na nandito, Panginoong Diyos. Anuman ang kanilang mga dasal, anuman ang kanilang mga prayer request, let it come to pass for your purpose and your glory, Father God, in the name of Jesus, sapagkat kami ay naniniwala na you are our great provider, you are our great healer, you are our great God. Panginoon, tinataas din namin sa inyo ang Israel, na kung saan nagkakaroon ngayon ng digmaan laban sa Iran. Lord God, ikaw po ang nakakaalam ng katotohanan, Father God. You love Israel. It's your holy nation. It's your holy people. So we are praying, we stand for Israel, Lord God. We are claiming, Father God, your success upon this war, Lord, that there will be peace on earth, Lord God. In the name of Jesus and by the blood of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Praise the Lord Jesus Christ. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye.